Zion Williamson suspended ng Pelicans, may attitude problem din at Klay Thompson. Mas masama pa ang sitwasyon ngayon sa Dallas kumpara sa Warriors, walang tiwala ang team. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new men's and women's breathable, comfortable running shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang New Orleans Pelicans ay naging pangalawang team ngayong season na nagsuspinde ng isa sa kanilang mga star player matapos i-anunsyo ang kanilang desisyon patungo kay Zion Williamson. Ang isang laro na suspensyon na inilarawan bilang paglabag sa mga patakaran ng team ay ginawa matapos dumating ng late ang batang star sa kanilang team flight papuntang Philadelphia ngayong linggo. Ayon sa mga sources, si Zion Williamson ng New Orleans Pelicans ay dumating ng late sa maraming practice ngayong season bukod pa sa pagiging late sa team flight papuntang Philadelphia, ayon kay Chris Haynes. Ang mga insidenteng ito ang dahilan ng isang laro na suspension. Si Zion, 24 na taong gulang, ang mukha ng Pelicans at ang kanilang pinakamalaking bituin mula nang umalis si Anthony Davis. Ngunit kahit siya ay hindi exempted sa mga patakaran at pamantayan ng koponan, kabilang ang pagdating sa mga team activities sa tamang oras. Ang suspensyon na ito ay bunga ng hindi pagtupad sa aming mga pamantayan bilang koponan. Ang kanyang dedikasyon sa organisasyong ito ay napakahalaga para sa amin at sa kanya, pahayag ni Pelicans VP David Griffin. Tinanggap niya ang responsibilidad sa kanyang mga aksyon at muling pinagtibay ang kanyang pangako sa team ngayong araw. Ako'y tiwala na patuloy siyang magpapakita ng positibong pagbabago sa loob at labas ng court. Si Jimmy Butler ang unang player na naging laman ng balita ngayong buwan matapos mag-request ng trade sa Miami Heat. Ang kanyang asal at kawalang sigla sa locker room ang nagtulak sa Heat na suspendihin siya ng 7 laro habang aktibong naghahanap ng trade. Sa kaso ni Zion, hindi ito kasing lala ngunit nagpapakita ito ng kasalukuyang estado ng kanyang relasyon sa Pelicans. Bilang leader ng koponan at pinakamahusay na manlalaro, si Zion ang inaasahang magpakita ng magandang halimbawa sa kanyang mga kakampi at panatilihin silang responsable sa kanilang mga gawain. Sa halip nagdudulot si Williamson ng mga tanong tungkol sa kanyang loyalty dahil sa pagiging regular na late sa mahahalagang team events at activities. Sa loob ng ilang taon, may mga tsismis na gusto ni Zion ng pagbabago ng kapaligiran at ang kanyang kawalang disiplina ay nagdadagdag sa mga haka-hakang ito. Sa desisyong ito, umaasa ang Pelicans na maiparating kay Zion na hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga gawi at kailangang magpakita siya ng mas malaking dedikasyon sa kanyang koponan. Matapos ang maraming taon ng hirap na makarating sa playoffs, kailangan ng Pelicans ang lahat ng tulong na makukuha nila at ang pagkakaroon ng pangunahing manlalaro na laging late ay nakakasira sa kanilang layunin. Ngayong season, nakapaglaro lamang si Williamson ng 7 laro para sa Pelicans at hindi rin kahanga-hanga ang kanyang mga stats. Sa ngayon, mayroon siyang average na 22.6 points, 7.7 rebounds at 5.1 assists per game and 47.1% shooting. Bilang koponan, mas malala pa ang performance ng Pelicans. Sa kasalukuyan, nasa huli sila sa Western Conference na may record na 7-31. Sila ang may pangalawang pinakamasamang record sa NBA at may 11 at kalahating laro ang layo mula sa huling play-in spot sa West. Ngayon, sa issue ni Williamson, maaaring mas lumala pa ang kanilang posisyon sa natitirang bahagi ng season. Anong masasabi nyo sa ginagawa ni Zion, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nanalo ang Dallas Mavericks sa kanilang pangalawang laro ngayong season nang wala sina Luka Doncic at Kyrie Irving sa score na 117-111 laban sa Portland Trail Blazers. Sa kabila ng pagkalugmok sa malaking bahagi ng laro, nakabawi ang Mavericks sa pamamagitan ng isang 16-0 run sa huling bahagi ng laban. Malaking tulong sa tagumpay ang magagandang laro ni na Jaden Hardy, PJ Washington at Quentin Grimes. Isang manlalaro na nahirapan sa laban ay si Klay Thompson na naglaro ng 21 minuto lamang sa kabila ng tagumpay. Kitang-kita ang kanyang pagkabigo sa court, lalo na nang hindi siya pansinin ni Jaden Hardy sa isang 3-on-1 possession, kung saan hindi naging maganda ang resulta. Sa larong iyon, nagrehistro si Thompson ng 3 points, 1 of 6 field goals, 0 of 4 from long range, 4 assists, and 3 rebounds. Hindi siya ginamit ni Jason Kidd sa ika-4 na quarter. Ipinaliwanag ng coach ang kanyang desisyon, hinihikayat si Klay na bigyang daan ang kanyang mga teammate kapag hindi maganda ang kanyang laro.
Ayos lang siya, dapat lang niyang maunawaan na isa kami bilang team. Tinulungan siya ng kanyang mga kakampi ngayong gabi at tiyak na handa siya sa Lunes, pahayag ni Kidd. Malaki ito, ipinapakita nito ang karakter ng team. Ipinapakita nito ang lalim ng koponan. Magkakaroon ng grupong ito ng oras na magkasama, makakahanap ng ritmo at gagawin ng lahat upang magtagumpay. Mataas ang kanilang enerhiya at pagsisikap. Natagpuan namin ang paraan upang manalo ngayong gabi. Kilala si Hardy sa ilang hindi ideal na desisyon sa opensa, tulad ng mabilisang pagbitaw ng shooting o pag-atake sa tatlong depensa kaysa ipasa ang bola. Ngunit naging epektibo ito para sa kanya sa gabing iyon, kung saan nagtala siya ng 25 puntos at naging susi sa panalo. Sa kabila nito, masasabing mas mainam na naibigay ang bola kay Klay na open sa corner. Kamara pass, obvious shot, very late in the clock, it's no good. Washington, 4 seconds, up to Hardy. Hardy looking for an exclamation point to end his first half. Doesn't score, he'll have to settle for... Mahirap depensahan ang desisyong iyon ni Hardy, lalo na't malamig ang laro ni Klay at hindi siya maaasahan sa opensa noong oras na iyon. Ngayong season, may average si Thompson na 14 na puntos kada laro at may shooting percentage na 38.1% from the 3-point range. Bagamat hindi na siya pangunahing scorer, naging maaasahan ang kanyang depensa higit pa sa inaasahan ng Mavericks. Gayunpaman, hindi na siya consistent na leader sa opensa, dahilan upang umasa si Coach Kidd sa ibang mga manlalaro sa labanang ito. Ang sistema ni Klay ay mas epektibo kapag naroroon sina Luka at Kyrie dahil nabibigyan siya ng mas maraming open opportunities. Kapag wala sila, mas binabantayan si Klay ng mga depensa kaysa sa ibang perimeter options tulad ni Grimes, Hardy o Spencer Dinwiddie. Dahil dito, bumagsak ang kanyang mga numero sa mga nakaraang laro. Ang pagiging bench player ni Klay noong nakaraang season ang nag-ugat ng pagkasira ng relasyon niya sa Golden State Warriors, kaya't umaasa ang marami na hindi ito mauulit ngayong taon sa Dallas. Mukhang alam ni Klay na mas maliit ang papel niya sa Mavericks kaysa noong nasa Warriors pa siya. Ngunit maaaring masakit sa kanya ang makitang bumaba ang kanyang halaga sa mas mababa sa kalahating season pa lamang sa kanyang bagong team. Sana ay makahanap ng paraan si Coach Kidd upang panatilihing motivated at engaged si Klay kahit sa mga malamig na laro. Kailangang mapalaki ng Mavericks ang tsansa nilang manalo at kung hindi na ito magagawa ni Thompson, maaaring tanggapin na niya ang pagiging bench player habang tumatakbo ang season. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa sitwasyon ni Klay? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.